So ngayong naintindihan na natin kung ano ang traditional college at kung ano naman ang ETFP, siguro mas madali na nating pag-usapan ang pinaka-main topic ng video natin. At ito ay ang ETFP versus traditional college. Kung alin ang mas mabilis, alin ang mas flexible, alin ang mas mura, at kung pareho ba ang diploma. At kung ikaw ay isang working professional, alin ba talaga ang mas practical? Pero bago po tayo pumunta sa mga tanong na yan, gusto ko lang pong sabihin na hindi natin ito titingnan na parang isang competition. So hindi po natin sasabihin na mas maganda ang ETFP or kaya naman hindi, mas maganda ang traditional college. So hindi po ganon kasimple ang education. Ang mas mahalagang tanong ay kung ano ang pinagkaiba ng dalawang pathway at alin ang mas bagay sa sitwasyon mo. Hello everyone! Welcome back again to my channel. So dito po sa channel natin, pinag-uusapan po natin ang lahat tungkol sa ETFP. Mula sa qualifications, requirements, application process, tuition fees, at mga schools na nag-o-offer ng ETFP. Hanggang sa mga tips at guides na makakatulong po para mas maging madali ang inyong application. So kung gusto mong magkaroon ng bachelor's degree gamit ang iyong work experience, siguraduhin mong nakalike ka sa video na to at i-click mo na rin yung subscribe button ng ating channel at huwag mo pong kakalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating mga ETFP videos. At kung may kakilala kang OFW, supervisor, team leader, warehouse staff, teacher, office employee, or kahit sinong matagal na nagtatrabaho at pangarap pa rin makapagtapos ng college, i-share mo na rin tong video na to sa kanila dahil baka ito na ang information na matagal na nilang hinahanap. So, unahin na po natin sa pinaka-basic. So, sino po ang pangunahing para sa ETFP at traditional college? So, kung ikaw ay bagong graduate ng senior high school at wala ka pang work experience, ang traditional college ang pinaka-common na pathway para sa'yo. So, ang gagawin mo, mag-enroll ka, pipili ka ng degree program, at sisimulan mo ang curriculum mula sa unang bahagi hanggang sa makompleto mo ang lahat ng requirements. Pero kung ikaw naman ay isang working professional na may maraming taon ng experience, dito mo maaaring tingnan ang ETFP bilang isang option. Halimbawa na lamang, 10 taon ka nang nagtatrabaho sa isang industry at ikaw ay may responsibilities na, may skills na, may trainings na, at may mga actual accomplishments na. So sa ganitong situation, imbis na isipin mo na kailangan mong magsimula ulit mula sa first year, so maaari mong alamin kung qualified ka ba para sa ETFP. Pero tandaan po natin na hindi automatic na qualified ang lahat ng may work experience. Ang work experience mo ay kailangang ma-assess pa din at kailangang may connection ito sa degree program na iyong a-applyan. Kaya ang unang malaking difference nila ay simple lamang po. Traditional college is generally designed for students who are building their academic foundation, while ETFP is designed to recognize prior learning and competencies of qualified individuals with relevant experience. At ang pangalawang tanong naman po ay kung gaano katagal bago makapagtapos. So kapag traditional college, alam natin na ang bachelor's degree programs ay karaniwang may prescribed curriculum na kailangang matapos. So, depende po ito sa degree program at institution. So, maaaring tumagal po ito ng around 4 years or higit pa. At may mga subjects kang kailangang kunin bawat semester. May prerequisites, may required subjects, at may sequence ang curriculum. Kaya kung magsisimula ka sa first year, kailangan mong dumaan sa buong academic pathway. Pero sa ETFP, hindi po natin masasabi na pare-pareho ang duration para sa lahat. So, may mga taong maaaring matapos ng mas mabilis at may iba namang mas matagal. So bakit po ganon? Dahil hindi po pare-pareho ang background ng bawat applicant. So kung ang experience mo ay malawak at closely aligned sa degree program na kukunin mo, maaaring mas marami kang competencies na ma-recognize. Pero kung may gaps sa iyong competencies, maaaring may additional requirements kang kailangang gawin. Kaya kung may makita kang advertisement na nagsasabing graduate ka in just 3 months sa ETFP, mag-ingat ka po. Dahil hindi ibig sabihin na may isang tao na mabilis natapos ay ganun din ang magiging experience ng lahat. Dahil ang timeline po ay maaaring magdepende sa iyong qualifications, assessment, portfolio, school requirements at iba pang factors. Kaya ang mas tamang sabihin ay ETFP can potentially shorten the pathway for qualified applicants. But there is no one size fits all timeline. So ang pangatlong tanong po ay kung paano ang actual learning experience. At dito po
natin makikita ang malaking pagkakaiba ng dalawa. Sa traditional college kasi, masanay po tayo sa classroom-based learning. Papasok ka sa klase, makikinig ka sa professor, magbabasa ka ng textbooks or learning materials, may lectures, may activities, may quizzes, may exams, may group work, at iba pang academic requirements. So sa madaling salita po, ang learning journey mo ay structured around the academic curriculum. At sa ETF naman, mas nakatuon ang process sa assessment at recognition ng prior learning. So ang prior learning mo ay maaaring nanggaling sa actual work experience, trainings, seminars, at iba pang relevant learning experiences. Kaya hindi ibig sabihin na wala kang gagawin. In fact, maaaring maging challenging ang process ng documentation at portfolio preparation. Dahil kailangan mong balikan ang iyong career history, kailangan mong ipakita kung ano ang mga responsibilities mo, ano ang mga projects na hinawakan mo, ano ang mga achievements mo, ano ang mga skills na na-develop mo, at paano ito konektado sa competencies ng degree na gusto mong makuha. Kaya kung ang traditional college ay parang matututo ka muna pagkatapos ay i-assess ka, ang ETF naman ay mas ganito ang konsepto. May learning at experience ka na. Ngayon, susuriin natin kung ano ang mga natutunan mo at kung paano ito tumutugma sa degree requirements. At iyan po ang isa sa pinakamalaking difference po nilang dalawa. Pang-apat naman po ay ang work experience. So ito po ang area kung saan talagang nagkakaroon ng malaking advantage ang ETF. Sa traditional college, ang work experience mo ay maaaring makatulong sa personal development mo. Pero hindi po ibig sabihin na automatic itong magre-replace sa academic requirements ng degree. Sa ETF naman, ang professional experience mo ay isa sa mga pangunahing bagay na tinitingnan. Pero gusto ko lang pong ulitin na hindi po sapat na matagal ka nang nagtatrabaho. Ang tanong po ay relevant ba ang experience mo at ano ang mga competencies na na-develop mo dahil sa experience mo na yon. Halimbawa na lamang po, sabihin natin na ikaw ay isang supervisor. 10 years ka ng supervisor, pero ang tanong, ano ba ang ginagawa mo bilang supervisor? Nag-handle ka ba ng tao? Nagpaplano ka ba ng operations? Gumagawa ka ba ng reports? Nagdi-decide ka ba tungkol sa resources? Nagsasagawa ka ba ng training? Nag-handle ka ba ng performance evaluation? May involvement ka ba sa budgeting? Dahil ang mga ganitong responsibilities ay maaaring magpakita ng iba't ibang competencies. Kaya hindi lang ilang taon ka nang nagtatrabaho ang mahalagang tanong. Mas mahalaga pa rin ang ang actual learning at competencies na nakuha mo sa mga taong iyon. Panglima naman ay ang flexibility. So kung traditional student ka, kadalasan ay mas structured ang schedule mo. So may class schedule ka, may deadlines, may examinations, at may regular academic calendar. At para sa isang full-time employee, maaaring mahirap pagsabayin ang lahat ng iyon. Lalo na kung may family responsibilities ka na. Pero sa ETF, dahil ang target applicants ay mga professionals na may existing work experience, ang process ay generally designed around in the assessment and recognition of prior learning. Pero kailangan ko pong maglagay ng malaking disclaimer dito na hindi ibig sabihin na lahat ng ETF schools ay pure online o walang face-to-face requirements. Dahil iba-iba po ang implementation at requirements ng bawat institution. Kaya kung ang flexibility ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit interesado ka sa ETF, so wag ka munang masyadong mag-assume. So ang gawin mo, magtanong ka muna sa school. Ask about the schedule, ask about consultations, ask about assessments, ask kung may face-to-face requirements, at alamin mo kung ano talaga ang setup bago ka mag-enroll. Pang-anim naman po ay ang tuition fee. So ito naman po ang isa sa pinaka-sensitive na topic. Kung mas mura ba talaga ang ETF kaysa sa traditional college? At ang sagot po dyan ay hindi po automatic. So maraming tao ang nag-a-assume na dahil mas maikli ang duration ng ETF ay automatic na mas mura na ito. Pero hindi po palaging ganoon. Ang tuition fees ay nakadepende po sa school. So may iba-ibang assessment fees, may iba't ibang academic fees, may possible additional cost, at depende rin sa kung gaano katagal ang proseso para sa'yo. Sa traditional college naman, kung 4 years ang program, naturally, mas mahaba ang period kung kailan ka magbabayad ng tuition at iba pang school-related expenses. Pero may advantage din ang ilang traditional students dahil may access sila sa scholarships, government programs, at iba pang financial assistance depende sa kanilang eligibility. Kaya hindi natin dapat sabihin na ETF is always cheaper or kaya naman traditional college is always more expensive. So ang mas tamang sabihin natin ay ang total cost depends on the
school, the program, and your individual situation. Kaya bago ka magdesisyon, gumawa ka muna ng actual computation. Huwag kang magbase lamang sa isang Facebook post lang. So pang-pito naman po ay ang diploma. So marami po akong natatanggap na tanong na nagsasabing kapag ETF graduate ba ako, iba ang diploma ko. So ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit hesitant ang ibang applicants. Dahil iniisip po nila na may malaking ETF mark sa mismong diploma po nila. Well, may mga schools po na ganon. Talaga ang policy po nila. Kailangan nilang ilagay yung ETF na word sa mismong diploma. At may mga schools naman po na hindi po nilalagay yung mismong word na ETF sa diploma po ninyo. So, discretion po ng school po yun kung ilalagay po nila or hindi. Okay? Nasa policy po nila yon. So, kung gusto mong walang ETF na mark sa mismong diploma mo, maghanap ka ng school na may policy na hindi naglalagay ng ETF sa diploma. Ganun lang po yun, guys. Ang kailangan nyo lamang pong siguraduhin kung accredited ba ng CHED ang mismong school na pag-a-applyan nyo or pag-e-enrollan nyo. Okay? Kasi regardless kung meron mang ETF mark yan or wala sa diploma mo, ang mahalaga pa rin ay kung CHED accredited ang iyong school na pag-e-enrollan. Kaya bago ka magbayad, bago ka mag-submit ng documents, bago ka maniwala sa isang advertisement, kailangan mo munang mag-verify. Dahil tandaan po natin na ang edukasyon ay malaking investment. Kaya dapat sigurado ka kung saan mo inilalagay ang iyong pera, oras, at effort. Pangwalo naman po ay career opportunities. At dito po nagkakaroon ng maraming tanong. Tulad na lamang kung tinatanggap ba ang ETF graduate sa trabaho. So again po, depende po iyan sa employer at sa position. Pero ang isang importanteng bagay ay hindi lamang diploma ang tinitingnan ng maraming employers. Tinitingnan din po nila ang experience, skills, work history, performance, at qualifications. So isipin po natin ang isang applicant na may bachelor's degree pero fresh graduate. At ikumpara po natin ito sa isang applicant na may bachelor's degree at may 10 o 15 taon ng relevant work experience. So obviously, hindi po pareho ang profile nila. Kaya para sa isang experienced professional, ang combination ng degree at experience ay maaari maging valuable sa career progression. Pero tandaan din natin na hindi ibig sabihin na may degree ka ay automatic ka na sa promotion. At hindi rin ibig sabihin na automatic ka nang matatanggap sa trabaho. Dahil ang degree po ay isa lamang bahagi ng qualifications mo. Kaya dapat nating tingnan ang ETF bilang isang pathway na maaaring makatulong sa career goals, hindi bilang guarantee ng employment or promotion. So after everything we've discussed, ano nga ba ang mas maganda? ETF or traditional college? So kung ang tanong po ay alin ang mas maganda para sa lahat, ang sagot ko po ay wala. Wala pong universal answer. Kung ikaw ay bagong graduate at wala kang work experience, traditional college may be the more appropriate path. Kung ikaw naman ay experienced professional na may relevant work background at naghahanap ng paraan para ma-recognize ang prior learning mo, ETF may be worth exploring. Kung may pamilya ka at full-time job, maaaring mas practical na tingnan mo ang ETF. Pero kung gusto mong mag-career shift sa isang completely different field, kailangan mong suriin kung ang ETF ba talaga ang tamang pathway para sa'yo. At kung ang gusto mo ay magkaroon ng full college experience tulad ng campus life, regular classmates, professors, organizations, at traditional academic environment, then traditional college may be the experience you are looking for. Kaya hindi natin kailangang pag-awayin ang dalawang to dahil different people, different situations, different pathways. So dito ko na po tatapusin ang video natin. At kung nakatulong po ito sa inyo, huwag niyo pong kakalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga ETF videos. At kung may mga kakilala ka pa po na matagal nang nagtatrabaho, na nangangarap pa ring makakuha ng bachelor's degree, i-share mo po itong video sa kanila. Dahil baka hindi pa po nila alam na may ganitong educational pathway na maaari nilang i-explore. At kung may tanong ka pa po tungkol sa ETF, i-comment nyo lang po yan sa baba dahil malay mo, ang tanong mo ang maging topic natin sa ating mga susunod na videos. So maraming salamat po sa inyong panonood and see you in my next vlog.